But let's open our floor to our media for some questions. Go ahead, please. Yes po. Good morning po, Attorney Rex. Nico Bagsik po of Teleradyo Servicio. Sir, regarding po doon sa, since in-explain nyo na rin po yung internet voting, regarding doon sa nangyari po recently doon sa overseas voting hacking attempts, would you know if yung mga attempts po na to is dito lang sa Pilipinas, and kung may mga ano na ba, may mga affiliations na ba or grupo na ano nyo, na verify nyo kung sino tong mga nang hack po na to? We are waiting reports po, sir, from the platforms as well as from PNP-ACG and the NBI and the CICC. Sa totoo lang po, napakahirap talaga. Katulad po nung binanggit ko, gumagamit po sila ng VPNs eh. Talagang yung addresses nila pag tinrace, multiple po. Can you imagine nga po, Yemen? Yemen, can you imagine that? Tapos siya, pero ang suspetsya po ng COMELEC at pare-pareho po kami, mukhang nandito po sa Pilipinas eh. Talaga lang nasasadya nila na iniikot sa buong mundo para hindi matrace. Pero wag po kayong mag-alala. Ito po ay tumututok po ang ating law enforcement agencies po dito at pinagtutulong-tulungan po namin ito na either ma-block, ma-identify, makuhang ebidensya at ultimately makapagsampa po tayo ng kaso. Follow up lang din po, Attorney Rex, regarding naman po doon sa alleged spying, yung nahuli po doon sa labas po ng headquarters nyo sa Intramuros. Ito po ba ay ano yung mga steps na ginawa nyo po para mas mapaigting yung security po nung mga details sa botohan, and meron bang possible connection po doon sa hacking incidents po? Opo, para una po pasasalamat sa ating NBI, sama na rin po sa ating intelligence community at sa PNP. Una po sa lahat, wala po silang detalye na makukuha sa main office. Wala po doon ang data natin, safe po. At yung server po na meron kami doon, hindi po konektado sa internet. Standard po namin ito. Lahat ng servers ng COMELEC po ay hindi konektado sa internet. Naka-standalone. In fact, kahit po yung 6 na sinabi ko po kanina na makakatanggap, di ba po 6 yon? Bukod sa merong virtual private network, merong firewall and all, by the time na ipupush po namin, kasi syempre po, PPCRV, NAMPREL, Majo, Maino, and Media, meron po kayong laptops eh. Nandun po yun. Bukod sa pinasanitize namin yung laptops nyo, yung nagbabato po yung issuing server. Hindi ko po alam tamang term, pero let's just call it as the issuing server para makarating sa inyo resulta. May air gap. Hindi po direkta nakakonect. Para kung magkaroon ng virus dito, hindi po maapektuhan. So, yun po yung una. At yung pong mga kung website naman po ang target namin, target nila, nakikiusap po kami, wala pong personal data ang website ng COMELEC. Bukod po doon sa tinatakda ng batas for issuance of notice. But other than that, wala po. Kaya nga po sabi namin, most likely, baka Pilipino yung nag-hack. Pakiusap po, yung Precinct Finder na hinahack nyo, 38 million attempts na po. Ilang araw pa lang lumalabas. Wag nyo naman po ipagkait sa Pilipino. Yan na nga lang po yung paraan para mahanap yung presinto. Yung website, kita nyo, nagkakaroon ng kaguluhan. Ngayon pinaliwanag natin, nandun pala lahat ng informasyon. Ida-down nyo pa ba? I-DDoS nyo pa ba? Nung una, between 7:30 to 8:30 a.m. nung unang nilabas ang Precinct Finder, may naka-experience po sa inyo na nagkaroon ng timeout connection. Bakit? By the way, ang host po pala ng COMELEC at ang buong gobyerno ay DICT pagdating sa website. Hindi po COMELEC ang nag-host. As a matter of policy, DICT po yan. So ano po nangyari? Bakit nagkaroon ng timeout connection? Na-detect po ng sistema na napakarami, more than 30 million attempts to encode in the Precinct Finder. Ganun karami in a span of 1 hour. So ang ginawa po ng sir, ma'am, kasama na yung hacking doon. Sa totoo lang po. DDoS. The deliberate, directed denial of service, the DDoS part. So ang ginawa po ng sistema, dinown siya. Magkaroon ng timeout session. Kasi po ang style po pala ng DDoS, paulit-ulit ang attempt yan, hindi ka titigilan. So pag paulit-ulit, ida-down ka niya. Tapos po nung nakita, nung na-verify ng DICT, okay, kaya na nating i-filter which are legitimate queries and which are the attempts, okay, in-expand na. Kita nyo po, wala na tayong problema. DICT is on top of this. Tapos po yung sa website, ida-down nyo pa ba? Yung nga pong lawyer na pinag-uusapan namin kanina, hindi naman nahahak ang website ng COMELEC, sana inakyat mo na yung basa. At yun po yung pinararating natin sa ating mga kababayan. Huwag po basta-basta maniniwala. Meron po tayong mapagtatanungan. Meron tayong mapupuntahan. Sabi nga po namin, hindi man kayo buong puso nagtitiwala sa COMELEC, nandiyan po ang mga kapatid sa media, tanungin nyo po sila. Tanungin nyo po yung ating mga reputable media na nakatutok at nakabantay sa COMELEC. Makuha nyo lamang po ang tamang impormasyon at pag tama na ang impormasyon, tsaka po kayo magpasya.
Sir, happy morning. I'm Miss Horizon Chaser ng SMS News. Sir, mulat sa poll, di ba po, laging nagkaroon ng issue about dito sa election. And ngayon, pasulong ng pasulong naman po at medyo nabawasan. Gusto ko lang po linawin na totoo po ba yon na okay, wala na pong dayaan, pero nandoon po sa mga programmer natin. So, paano natin yon masasabi na hindi pwede? Kasi nakataya dito yung ating ekonomiya ng ating bansa, kabuhayan nating lahat. And yun nga po, na wala nga sa tao, nasa programmer naman po ang issue. Thank you. Ma'am, yun ang purpose po kung bakit tayo may local source code review. Yan pong ating sistema ay dinevelop nung nag-bidding po kasi na sila yung nanalo sa bidding. Okay? Kinuha natin ang teknolohiya, pero hindi kinuha ni Comelec ng hook, line, and sinker. Okay na, dineliver mo sa akin? Hindi, patest namin yan. Kaya po merong tinatawag na international certifier. By the way, ProVNV po ay kilala sa buong mundo na election certifier. At yung local source code review na 2.5 months na ginawa po. Bakit? Binuksan natin ang programa sa kanila. Pakicheck. Tignan nyo lahat, line by line. Kaya nga po sabi ko talaga unfair. Can you imagine 2.5 months mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, walang ginawa yung mga tao doon kung titignan yung linya. At nung nakita na po nila yung linya, isa-isa na, wala silang nakitang vulnerabilities or any malware or backdoors na sinasabi. Okay, good na tayo, ready na kayo. O wala, o check natin kay international certifier. O eto ang reports ng local source code reviewer. What can you say about this? You have done your own test. Nagtutugma ba? At pareho po silang walang nakita. Nung natugma na po yun, then came the final trusted build. Ano yung final trusted build? Okay na tayong lahat? O, this will be the final version. Pag nagsinabing final version, may ginagawa po sila, nag-generate sila ng hash values. Kumbaga, etong version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is it. That's the permanent hash value of that. Nung nakuha na po yun, nakita nyo po may dala-dala kaming USBs, yun na po yung final program. Itinago na namin sa Bangko Sentral. Ang purpose po nun, kung biglang may makikita ang taong bayan, questioning ko yan, version ng ACM na yan, tingin ko may problema sa akin yan, compare natin sa nakatago sa Bangko Sentral. Tignan nyo yung hash values na nandun. Yun po yung purpose natin doon. At isa pa, sabi po namin, nung nag-final trusted build version po tayo, ipinapakita po natin yan sa taong bayan. Sa papaanong paraan, puntahan nyo po yung website namin. Pakihanap lang po yung final trusted build. Nandun yung hash values na kanina ko pa sinasabi. Anong assurance sa atin? Kung ikaw ay may pagdududa, yun ang unang tignan mo. Pareho ba nung ginamit mong makina yung hash values na yun? Dahil kung pareho yun, makakaasa ka na yan yung programa na na-certify. Alam niyo po, sa IT community, isang command ang galawin mo, magbabago po yung hash values na yun. Nag-oo po si sir. So yung po yung pamamaraan natin. Yes, programmers are involved. But hindi po natin binigay sa kanila yung yung sila lang ang gagawa dahil pina-check natin yung ginawa nila. Next, sarado po ang sistema. So wala nga pong puwang itong gustong manloko. Wala po. Lalo na doon sa mga politiko na gusto talagang manalo, 'di ba po? Ang sinasabi kasi, doon ka dumikit sa programmer. May So, pinahuli walang kami, ma'am, parang natatandaan nyo noong February, laway lang po ang puhunan nun eh. Alam namin yung configuration, may server kami, nagpanggap, taga-Comelec, may jacket pa po ng Comelec, may IDs pa ng Comelec, pina-entrap po namin sa CIDG at nahuli po namin sila. Puro puhunan po ay laway, nagpapanggap. Paano po nyo gagalawin ng isang sistema na na-review na merong hash values? Eh kahit po taga-Comelec, ma'am, kahit si Chairman Garcia po mag-utos, hindi niya po magagawa yun, ma'am. follow-up questions po sa PNP natin. Sir, saan po kayo ngayon nakatutok kung eto na high-tech na po yung ating paraan ng pagboto? So, dapat din dun po sa loob ng computer, 'di ba po? Yung mga nagpo-program diyan, dahil sila po yung talagang gumagana diyan, 'di ba po? Unang-una, retired na ako. Opo. Anyway, deputized naman ng PNP. Kayang sagutin ni Attorney John Rex yan. Actually, pwede rin ba akong magtanong, Attorney John? Kadalasan, gumagawa tayo ng security plan, may contingency plan doon. So dito sa proseso nyo, sa sistema nyo, for sure na-analyze nyo dyan yung pinaka-critical na step. No? Siguro in general na lang, not to expose yung plano nyo, just to reassure the public na you're on top of it, may contingency plan kayo, ano man ang hinahanda ng kalaban o yung gustong sumira sa sistema na to, nakahanda ang COMELEC. No? Simulan po natin dun sa visible, yung security part. Tama po lahat ng sinabi ni General Binag. Talaga pong partner namin sila. In fact, sir, yung inyong command center po ay nakalink sa COMELEC.
Kaya po halimbawa dun sa isang intersection na merong police na may body cam na gusto namin tignan, agad-agad po nakikita po namin yan. So that's the security part. Bukod pa po sa napakarami na pag-usapan kanina. The PNP Anti-Cybercrime Group is always helping the COMELEC. In fact, yung kaso po na doon sa sinampa namin na violation ng Cybercrime Prevention Act, yung unlawful utterances and all, ang tumulong po sa amin ay PNP ACG. Ang dami pong trabaho na binibigay namin sa kanila na nakakahiya na nga po minsan na kahit po lampas na sa trabaho nila, binibigay pa rin namin. Kaya po ang partnership po ng COMELEC, ng PNP at ng AAP hindi po talaga matatawaran. Now, doon sa programa pong sinasabi nyo, yes, kasama po namin sila nagbabantay at direkta na po namin hinihingi ang tulong. Kaya po yung reports ng troll, yung pong lang sinasabi ko kanina, Yemen, South Africa and all, nanggaling po sa kanila yon. Sila po yung nakadetect at tinutulungan po nila kami. And most of all, mula po nung ginawa namin yung programa, nakatutok din po sila, binabantayan nila ang aming seguridad. Maaring sa punto po ng pagdating sa local source code review, hindi na po nakialam ang PNP dahil hinayaan po namin ang civilian security sector. Kasi po kung makikialam kami, binigay nga po namin, ang ginawa po kasi sa local source code review, naglagay kami ng mga laptops. Nandyan yung source codes ng lahat. Tignan nyo, hindi po namin pinakialaman. Hinayaan po namin sila sa loob ng 2.5 months, gawin ninyo kung anong gusto nyong gawin. At tignan nyo, himay-himayin nyo. At yun po yung parte na talaga kung bakit kami confident na magsabi na ang sistema natin ay standalone, hindi yan ma-hack dahil hindi naman nakakonekta sa internet except at the point of transmission na bago pa nga tayo mag-transmit, may hawak na tayong papel ng resulta. And lastly po, ito siguro para sa puntong niya, kadagdagang kaalaman. Nagsimula po ang ating automated elections 2010. Lahat po ng ginagawa namin ay ayon sa Republic Act 8436 na inamendahan ng Republic Act 9369. May isa pong provision dyan na kailangan namin sundin. Random manual audit. Ang ginagawa po sa random manual audit, mamimili sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa civilian security sector. At ang namumuno po lagi dyan ay ang Philippine Statistics Authority, dati po NSO, kasama po namin ang Philippine Institute of Certified Public Accountants, ang NAMFREL, ang PPCRV, ang LENTE, at nakasama pa po pati yung isang group na hindi ko maalala ngayon, pasensya na po bukod sa DepEd, na puro mga accountants din. So ang ginawa po natin dito, nag-develop po sila ng programa para randomly makapili. Ngayon po kukuha kami ng almost 800 na presinto. May isa sa overseas. Ano ang gagawin doon? Dadalhin sa Maynila ang lahat ng balota. I-disregard yung electronic results. Mano-mano pong bibilangin yan. Yan ang random manual audit. At pagkatapos bilangin mano-mano, ipapantay dun sa ER na na-transmit at yung nakaprint na papel. Dalawa po hindi lang isa papel. Pati yung na-transmit, titignan nila. Ano ang resulta ng random manual audit since 2010? 99.9% accurate. At hindi po kayo magtataka bakit mula noong 2010 hanggang 2022, almost 3,000 election protest cases mula sa regional trial courts, House of Representatives Electoral Tribunal, Senate Electoral Tribunal, Presidential Electoral Tribunal. At halos lahat po ng kasong dumaan dyan umakyat sa Supreme Court. Tanungin niyo po ako, out of the 3,000, may binaligtad ba ang korte at tribunal na kahit isang resulta ng halalan? Wala po. Out of the 3,000 cases na dinesisyonan nila, almost 1,000 cases ang umakyat sa Supreme Court. Tanungin niyo po muli ako, may isa ba, kahit isa na binaligtad ng Supreme Court na resulta ng halalan? Hindi na po yung panalo, talo, yung resulta na lang ang pag-usapan natin. May binaligtad ba ang Supreme Court? Zero. Wala po. Paano po nila nagawa yon? Paano sila naging competent na mag-decide on that? Sa random manual audit at dun sa mga sinasabi kong from RTC to HRET, dinisregard po nila ang ating mga electronic results. Bumaba po muli sila sa balota. Ang tawag po doon ay recount or revision. So isa-isa po nilang tinitignan. Sinong nakabantay dyan? Court personnel, abogado o yung revisor ng kabilang partido, abogado at revisor ng kabilang partido. Ang magagawa po dyan, ito po alam ni Attorney Mison po ito, either i-object, i-contest, or i-claim. In fact, hindi lang yung binasa ng makina ang pinapabayaan namin makita, pati yung mga ni-reject, pati yung mga spoil. Tignan nyo kung meron. So aakyat po yan ngayon sa huwes. Magdidesisyon. Ito ang claim ng kabilang party. Ito ang claim ng kabilang party. Ano ang appreciation ng ating huwes? Ganun kahaba po yung proseso. Aakyat pa sa Korte Suprema at titignan muli ng Korte Suprema line by line kung ano ang naging desisyon ng hukuman.
bago po sila magpasya, babaliktarin ko ba yung desisyon na yan o hindi? At yun po yung reason. Siguro tanungin ko na rin para mawala na rin issue. Sabi mo, Director Rex, 99.9. Saan ang 99? Actually, 99.97. Saan na yung 0.013, sir? Tama ba? 0.07, sorry. As 0.03. Nasaan yung 0.03? Ganito po yan. Kasi po kahit anong pilit ng COMELEC na pag bumoto tayo, shade mo ng buo. Meron po tayong kababayan, tinuldukan. Meron po tayong kababayan, ginanunan sa gilid. Alam niyo po may threshold, nadidinig niyo to. Ang threshold po ng ACM ngayon ay 15 to 20%. Anong ibig sabihin nito? Pag umabot yung shade ng 15 to 20%, basa yan bilang boto. Pero pag sa tansya ng makina hindi umabot, hindi yan bibilangin. Ang problema po, tao nagbibilang laban sa makina. Yung tao may nakita. Hindi na ko naman po kayang i-determine kung umabot ng 15%. Basta may nakita kung marka, count. Doon po nang galing yung 0.03% na variance. Pero kita nyo po, that's so nominal na wala po yun talaga. Practically, walang binago ang ating judicial system. Pagkatapos ng lahat ng proseso, at hindi pa po ko hinto dyan, with due credit to our judicial system, halos lahat po ng kaso dumaan sa forensics ng NBI. Pinacheck nila. Dahil ang unang titignan, yung ballot box may tampering. Second, yung balot ang i-review natin, authentic, may tampering. Dinadaan pa po nila sa UV light yan. Tinitignan yung markings ng COMELEC. Ito po maganda. Pag may biglang na-question, hindi ako satisfied, nagaya yung UV security, baka kaya ko rin i-imprenta yan. Meron po kaming secret, may secret weapon po kami dyan. Una, yung QR codes at microtext. Dinidisclose ko na po lahat. Wala naman po kasing tinatago ang COMELEC ngayon . Parang wala na po yung misteryo. Yung microtext, meron po, wala lang akong dalang sample ballot . Hindi po, medyo mahirap naman po kasi. The microtext, makina lang po makakabase. Yung QR code at yung barcodes, alam niyo po, ang ganda ngayon ng combination. Dati po, di ba, sa grocery, barcode. Nausok QR code. Sa amin, combination. So, yung pong combination na yun, tanging makina lang makakabasa. Para sabihin pa rin natin, may nakakopya at may nakagaya pa rin. Meron pong nakatagong security mark yan na tanging si Chairman Garcia lang po ang nakakalam. Dinidisclose ko po sa inyo, may isang proseso ang National Printing Office na ikinukulong po namin si Chairman Garcia sa isang kwarto. Siya lang po ang makapag-i-input ng security na datangay niya hanggang mamatay siya. Unless utusan siya ng Supreme Court, gusto ko malaman, kine-question ng balotang ito, that's the only time that he will disclose it. Ganyan po kaingat ang COMELEC at ang National. We are giving credit to the NPO. Actually, sila po yung nagtuturo sa amin ng mga bagay na ito. So yun po yung mga assurances po namin. Thank you po. Tatlo questions. Pwedeng isa lang? Maganda kasi yung, maganda yung sinabi niya. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Sir, Attorney Tutu, susugan ko lang yung sinabi niyo kanina tungkol dun sa Yemen, etc. Meron ba tayong ebidensya na state-sponsored yan? Tapos yung next question, klarado naman sa Omnibus Election Code and other election laws, yung baka conditions which will probably lead you to a declaration of failure of elections. Okay, if ito bang, kunyari lang, kaya mahirap mag-hypothetical . Anong condition yung pwede niyong masabi na computer-related na pwede niyo masabi na may failure? At yung failure ba yan, idideklara nyo nationwide or localized? Sir, kahit O, yun ang dalawa lang. balikan ko na po yung failure of elections, malinaw na ang doktrina ng Korte Suprema dyan. Ang failure of elections po ay dapat localized. Kung saan naganap, either yung force majeure, act of God, terrorism, violence, or whatever. Pero hindi pa kasama doon sa Maaring cyber. makasama, sir. Maaring makasama. Yan po ay titignan dun sa lokal. Why? Pag dineklaran po ng nationwide, maraming madidisenfranchise. So tignan mo lang po yung affected. And that's the rule. Ano pa ang goal ng failure of elections? Alam niyo po, ang goal ng failure of elections is not to stop there. Ang goal ng failure of elections declaration, kung di ako nagkakamali, it's Section 5 of the Omnibus Election. Magkanda ka ng susunod na halalan. Within 30 days after ng cessation ng cause ng failure of elections mo. Kita nyo po, ang lahat ng batas natin, pati yung COMELEC control, ang goal niyan, makapagkandak ng maayos na halalan. So, paano sir, kung going to contingencies. Makita niyo yung halimbawa na may systemic. Correct. That's Attack. correct, sir. Yan. Kung meron, Halimbawa. una sa lahat. Kasi po, alas sir. 7 nagtatapos, di ba? Opo. So doon sa gabi, And we are sure na magkakaroon ng attack, sir. Alam namin. okay. Ano yung defense namin? Kaya nga po stand-alone ang ACM. Hindi nakakonekta sa internet. So pumayag na kayo dun sa suggestion ni Atty. Naku, sir. Respicio Sorry, na sir. But I have to dispute that. Hindi po kami pumayag, di lang siya nagbasa.
Kasi kung nagbasa Tama, po, actually. nakita niya sa rules namin as early as December. Video meron niya, na. nilabas niya January 24. Meron na pong December resolution na malinaw. May sinundot pa kami na January 21. So bubuksan nyo lang talaga yan alas 7. Hindi po, nakabukas po, ikakabit yung connectivity. Ay, kakabit pala, sorry. Hindi nga po Ikakabit alas 7, sir. It's not exactly 7. But kung anong oras, una, matapos ang botohan. Ah. Pangalawa, anong oras matapos maimprenta yung election returns. At that point, tsaka palang sasabihin ng sistema, do you want to transmit? Okay. Second, level ng depensa dyan. Kahit po i-bypass ng ayoko pong paakusahan, pero sila naman po may hawak, kahit i-bypass ng teacher yan. Gusto ko na mag-transmit. Kabit ko na to. Hindi po babasahin eh. Kasi yan po ang default ng ACM. Step by step. You cannot bypass that. Pag nag-input ka ng oras ngayon, by the way po, ang nagseset ng oras sa ACM ay ang teachers. Kaya po magkakaroon ng variance talaga. Bakit? Yung traditional po na time, hindi gumagamit ng cellphone time, yun yung maiseset niya. O kaya nakalimutan, naka-advance ng 15 minutes. Bakit kailangan naming pabayaan ng teacher na mag-set ng time and date? Bakit po? Kasi nga hindi nakakonekta sa internet, sir. Ayaw namin nakakonekta sa internet. Yan pong makina na yan, pag pinatayan, patayan. Pag binuksan yan, it's as if bago. So, susulat mo ngayon kung kanong oras yan. Ikaw magseset ng date and time. So Kaya nga election po, offense din ba ngayon yan? Ano ba ako kunyari? basta nag-tamper ka, anything that will affect, it's an election offense, sir. Tama. Sir, may unang question ka. Sorry, nakalimutan ko. What's the first question? Yung sa state-sponsored. Sa state-sponsored, I don't want to speculate, sir. But one thing that we are all sure, it's sponsored by someone or something. Okay. Kasi yung capacity, they cannot do that without somebody funding you. Opo. Sir John Rex, may question naman si John B. Yeah. Ako. Sinong gusto mong mauna? Ako na lang siya muna. Pwede ako lang. Short lang. So in other words, mandatory talaga to for our election board, hindi ikakabit sa internet hanggang matapos ang election. And That is mandatory. sir, let's clarify election. Hanggang matapos ang voting at printing ng 9 Sorry. election returns. Matapos ang bilangan at magkaroon ng printing. Very At clear hindi- yan, ha? And the rule is, hindi kami magtatransmit nang walang hawak na ER, yung mga tao. Ang And the- purpose po nun, di ba, yung sabi ko kanina, by the time na mag-transmit, kailangan pareho yan sa hawak ko. Hindi yan magkakaiba. And then at the same time, Sir John, na lumalabas kapag may gumawa ng may nagpasaway, anong mangyayari? Una po sa lahat, they can be charged for an election offense. Okay. Violation ng ating procedure. Pero ang sinasabi ko nga po, may internal defense kami. Kahit isaksak niya yan, Yun ang importante. walang connectivity yan. Bakit? May isasabihin pa po ako sa inyo, sabihin ko na. Supposedly, dapat IT community, kahit po isaksak nila, hindi gumagana yung SIM card. Second layer, kahit isaksak nila, mapagana nilang SIM card, sorry, may firewall po ang server namin na bubuksan lang namin ng alas 7 ng gabi. Kaya po yung magtatransmit ng maaga, imposible, sir. Dahil sarado yung server namin. Announcement, on May 8, pagkatapos po kasi ang final testing and sealing namin May 2 today, nagaganap po hanggang May 7. On May 8, ila-lockdown po namin ang aming server. Ila-livestream po namin, sir, yung mga media reps natin. Ang KBP po, ma'am, nandun. Opo, kayo po, nandun po kayo. Ila-lockdown namin ang aming server para ipakita sa inyo. Oh, totoo namin. Sir, Wala. Doon po, sir, merong stand pa. Sir, may Yeah. tanong si John B. Hindi, Go ahead. Attorney John, konektado yun doon. So from security perspective, kung hindi kayo nakakabit sa internet, ano ang ginagamit yung communication line para matransmit yung mga... Tapos paano nyo sinisecure yun? Okay. Sir, dun sa transmission naman po, ang tawag po namin dito is Secure Electronic Transmission Services. Ang partner naman po din natin dito is the I1 Group. It's a Filipino company. So ang mangyari po nito, ganito. Close voting, generate the statistical reports, print ng 9ER, kabit ang accomplish na ER sa labas, bigay mo na. Tsaka pa lang magtatransmit. Kakabit kasi yung dongle. Do you want to transmit? That's the only time na ikakabit mo yung dongle. At kung mahina ang telco signal, by the way, it's Globe, Smart, or Dito. Depende po sa survey namin. Yung tatlong SIM cards. Kung talagang mahina, like the GIDA sites, yung geographically isolated and disadvantaged areas, Starlink kami, sir. Naka-Starlink po kami satellite. So, ang mangyayari po doon, pagka-transmit nun, na-receive sa 6 na server, na-receive ni DICT, nakita ninyo sa website, na-check na nating lahat, i-imprenta po muli yung 21 election returns dahil sabi po ng RA 9369, 30 dapat na pinamamahagi namin. So, i-distribute yung 30 at pwede natin compare. By the way, dagdagan ko na rin. Labas sa COMELEC na proseso para lang po makita nyo yung overall picture. May magaganap po na labas sa COMELEC. Ano yun? Yung quick count
nila NAMFREL at PPCRB. Ito ang bago. Dati po ang quick count nila nababase papel ng watcher. Halimbawa, si Ma'am Horizon, tama po, ganda-ganda po ako sa pangalan ni Ma'am Horizon. Kahapon po yung kausap ko si Ma'am Easter naman. Sana magkakilala po, ang gaganda ng pangalan ninyo. Yung hawak dati, nung watcher ni PPCRB at NAMFREL, papadala pa yon sa Maynila. Usually, nasa Popayos sila. Si NAMFREL po ay nasa Quezon City yata. Tapos dahil sa papel na yan, tsaka sila magko-compute. May bago ngayon. Dahil may server sila, agad-agad, hawak nila ang resulta. By the way, per precinct po ito ha. Per precinct. Hindi po sa canvassing center lang, hindi munisipyo, kaya nilang bumaba sa presinto. Per precinct po ang matatanggap nila. So kung meron po tayong almost 94,000 precincts, ganun karami ang matatanggap nilang resulta. Okay, bababa sila doon. So that's the first quick count. Meron na sila sa server. May second pa. Binigyan namin po ng pahintulot ng dataset ang PPCRB at NAMFREL na para makapag-scan sila ng QR code. Nag-develop po sila ng sarili nilang phone-based app. I-scan nila ngayon yung yung QR code dahil nandun yung resulta pero hindi natin mababasa kahit anong scan mo doon. Pero dahil binigyan namin ng dataset si PPCRB at NAMFREL, pag in-scan nila, shoot kagad muli sa headquarters nila yung resulta. Anong gagawin nila kagad? O, tignan natin sa server na na-receive ko. Tawag. Ma'am Horizon, ikaw ang watcher dyan sa Tondo. Nakuha na namin sa server yung resulta. Anong resulta ni Mayor A dyan sa'yo? May confirmation kagad. At bukod doon yung hawak na papel, dadalhin pa. Si NAMFREL, may ginawa pa pong bago. May hiniling pa sa amin. Pwede ba hindi lang kami sa mag-scan ng QR code? Sabi nyo kasi yung voter receipt, meron ding QR code. Gusto rin naming makita yung voter receipt. Mamimili po sila. Siyempre, wag namang lahat kasi madidisrupt naman yung halalan natin. Bigla silang papasok. Pero mamimili sila. At their call, hindi po namin pakikialaman. Gusto namin yung Caloocan. Piliin namin yan. Pili kami ng 5 presinto dyan. Papayagan po namin sila na kunin yung resibo, iscan isa-isa nang ma-confirm. Again, papel, transmission, yun sa kanilang na-scan pa. Ganun karami po ang nagbabantay sa COMELEC. And last on this. Yung di ba po natatandaan nyo kanina yung sinabi ko kanina na random manual audit. Di ba po? Natatandaan nyo yan. Kabahagi rin po sila doon. So bukod doon sa quick count nila, nakikialam din sila. Sorry for the term. Makikialam din sila doon sa random manual audit. Bakit? To validate everything. Ba-validate po nila at pag may nakita po sila, yan ay i-call nilang attention ng COMELEC. Kung kinakailangan nga po, nakahanda kami kung kakasuhan pa nila kami. Basta ang importante po, transparency, let's open it. Bigay namin sa kanila lahat. Sir John Rex, merong tanong. Follow-up na lang. Doon sa communication highway na sinabi mo kanina, Attorney John Rex, so ano to, dedicated para lang dito? Tapos parang lease line na sa inyo lang o secured or paano binabantayan yung highway na yon kung saan dadaan lahat ng information? It's an encrypted po na naka-virtual private network insofar as telcos. And Starlink, yung ating provider, kumbaga po sa isang napakalaking ilog, meron po sa ilalim nun na tubo na ang dumadaan ay tubig lang ng COMELEC. Ganun po yun. Dedicated sa inyo lang. Wala nang ibang dumadaan na Yes, information. Thank you. Okay, one last question. One last question po. Balik po tayo dun sa topic, yung patayan at saka dayaan. Siyempre may away na. Ito po ang question ko. Kahapon kasi sa Caloocan, merong isang kongregista na namimigay siya ng 4iX. So, di po ba ang dapat na, tatanong ko lang po kung allowed ba sila. Kasi, ito po namigay siya ng iX, kinuha dun sa district office niya, and then, dinala dun sa barangay. Ang barangay po ba, pwedeng makialam? Una sa lahat, yung totoong AIX, Assistance to Individual in Crisis Situation, ang ating pong distribution, walang pakialam ang politiko dyan. Hindi po nila nahahawakan yan. Bakit? Ang caseworkers ng DSWD o CSWD po ang namimigay. Hindi po sila. Kaya po akong suspecha ko kung siya mismo ang namigay, pinangalanan niya lang pong AIX yun. Hindi po yun yung AIX na nandun sa General Appropriations Act natin. Pero dapat po talaga makasun. Pangalawa, bigay ng exemption ng COMELEC sa AIX, 4Ps, AKAP, yung ayuda sa kapwasang kita, yung MAIP ng DOH, yung Medical Assistance to Indigent Patients, tupad ng DOLE. Nakalimutan ko na po kung ibig sabihin ng tupad. Lahat po yan ay hiningi ng pahintulot sa COMELEC. Bakit? Dahil kinakailangan po sa Omnibus Election Code. Within the 45 days period, March 28 hanggang May 12 ng halalan, dapat
lahat ng social services, lahat ng public works, lahat ng disbursement of public funds ay may prior authority sa COMELEC. Remember, prior, dapat bago pamigay. Yan po yun. Ang purpose po ng batas natin, nililinaw namin, hindi para hadlangan yung social services, kundi para masigurong hindi magagamit sa halalan. So, pag pinayagan po ng COMELEC, may unang 3 kondisyon. First, hindi dapat makaapekto sa halalan. Yan nakalagay sa batas. Pangalawa, hindi dapat mag-benefit ang sino mang politiko at kandidato. That's the second. Third, sinasabi rin po sa batas, dapat sumunod doon sa guidelines. Dahil may guidelines po yan eh. May reporting process. Anong period? Kailan pamimigay? Saan? Sinong beneficiaryo? At ano ang purpose niyan? So kung ano yung pina-exempt sa amin, dapat ma-account yun. Hindi pa po kami tumigil dyan. May dinagdag pa kaming 2. Una, sabi namin, ito yung pang-4 pala, sabi namin, merong guidelines pa ang GAA. Natatandaan niyo po, bago pinirmahan ng Pangulo yung programs na yan, pinagsumiti sila sa ng guidelines. Kailangan sundin niyo yun. And the 5th one, sabi namin, bawal na bawal ang presensya ng sino mang kandidato o politiko. Dinamay na nga namin po politiko. Kasi by the way po, hindi lahat ng politiko kandidato. Pero dinamay na namin sila. Any politician, bawal in whatever form. Itsura mo, nasa bag, pangalan mo, tarpaulin, sasakyan, empleyado mo. Bawal, wala dapat. Hindi ka kailangan dyan. Ano po yung mensaheng pinaparating ng COMELEC? Pera ng taong bayan yan. Kung makakatanggap ka niyan dahil na patunayan ng ating social workers na you deserve that, you need it. You deserve that. And to that, by the way, paglilinaw po, hindi po standard ang pera. Ito po natutunan namin eh. Hindi po porket may 10,000 na binibigyan ng AKAP, lahat 10,000. Hindi po ganun yun. Ina-assess yan ng social worker. Ikaw, ang kita mo, umaabot sa ganito. O, ayon sa aming, ang tawag po nila dyan ay menu. Ayon sa aming menu, pag kumikita ka ng ganito, ito lang ang matatanggap mo. Kung ganito lang kita mo, ganito naman ang matatanggap mo. So, hindi pare-pareho po. So, anong mensahe po dito? Ang case worker, ang social worker ang nasusunod. Meron po kaming assurance mula sa kanila. Bakit? Natatandaan niyo po yung time ng Napoles cases. Alam ko po ongoing pa pero hindi naman natin pag-usapan. Nadamay po yung mga social workers. Nataya ang kanilang mga lisensya. Lisensyado po sila lisensyado sila. At dahil po doon napakahigpit nila. Ano ang sinasabi nila sa amin? Nung kinausap po namin ng DSWD, hindi po kami nakipag-usap lang kay Secretary Gatchalian. Kinausap namin ang case workers, ang social workers. Anong sinasabi nila sa amin? Hindi ho namin tataya ang pangalan namin dyan. Lahat ng binibigyan namin, kahit i-audit kami, pakikita namin yung case records niyan. Bakit po? Ang sila Secretary Gatchalian, pagkatapos sa 2028, aalis yan. Kami, nandito pa rin kami. Bread and butter namin yan. Kaya makaka-assure kayo, COMELEC. Pero kung nagdududa kayo, pwede nyo po kami i-audit. So yan po ang agreement namin sa kanila. So ganun po ang ating dyan, bawal na bawal. Ngayon, may nadinig po kayo na bigas. Dinagdagan pa ng COMELEC ang kondisyon. Meron pa kaming dinagdag na 2. Parami na ng parami ang kondisyon sa kanila. Ano yung una? Payagan makover ng citizen's arm. Payagan makover ng media ang pamimigay. Bakit nyo babawalan? Kalaban namin, public yan. Payagan nyo sila. Second, yung na to, sir, I lost track of the count. 7th condition, dapat ipamigay sa public property. Bakit kailangan pamigay sa bahay? Dalhin nyo yan sa public property. Actually, meron pang 8. Yung pang 8 na condition. Starting May 2 hanggang May 12, kahit may exemption yan. Pinayagan namin 4-piece AKAPs, AX and all. May exemption. Pero starting May 2 and May 12, withhold lahat ng exemption. Bawal mamigay po niyan. In fact, kaya po yun yung ina-announce ng DA ngayon, yung kanilang subsidized program sa bigas, hihinto sila ng May 2 hanggang May 12, susunod sila sa COMELEC. Dahil yun nga po yung critical period. Alam namin yan yung panahon ng vote buying. Matalino na po politiko ngayon eh. Hindi namimigay ka. Meron nang namimigay. Pero hindi ibibigay ng todo dahil malayo pa Baka maunahan pa sila. Yung period na yun po yung binabantayan ng COMELEC talaga. So bawal. Meron pa pong dagdag bawal. Bigay ko na sa inyo. Sayang po yung oras Sagad ko na po. Abusuhin ko na po si Atty. Mison tsaka si General Binag para po mailatag na lahat. Merong magtatangka, GCash, PayMaya, May Maya na lang pala and all. Palawan. 2 months ago, naglabas ng circular ang Bangko Sentral. Dati po, there was a time 2019, kausap ko sila. Ako po mismo ang kausap ni GCash. Hirap na hirap ako dito. Yan sabi namin, ito na ang modern na pamamaraan. Dininig ng Bangko Sentral ang panalangin ko. Starting 2022, naglalabas ng circular ang BSP. Anong utos sa kanila? Monitor cash in and cash out. Determine suspicious multiple transactions. Yung suspicious multiple transactions, etong lugar sa barangay na to, ang usual transaction dito, 100. Tapos, ang frequency lang, ganitong oras, biglang dumadami. Tapos, halos pare-pareho yung account. Imo-monitor nila. Ang third na utos sa kanila ng Bangko Sentral, kunin ang ebidensya.
At kung merong ebidensya ng ganyan, ibigay sa COMELEC, ibigay sa PNP, ibigay sa NBI. May pang-apat pa po yun na kondisyon sa kanila. Ang sabi po nila, yung pong limitations namin nung transactions, i-comply kung ano ang sinasabi ng COMELEC resolutions. Bakit? Sa bago pong COMELEC resolution ngayon, sa sobrang tapang po ni Chairman Garcia, may tinatawag kaming presumptions of vote buying. Kita nyo ano pa yung vote buying? Section 261A ng Omnibus Election Code. The giving, promising, or gifting of any money, anything of value, promise of employment, promise of franchise, o basta anything of value. Ang purpose is to vote for a particular candidate or not vote for a particular candidate. It's vote buying. Kaya nga po gusto namin maamyendahan ma-revisit Masyadong general. Ang hirap makapag-convict. Ano ang ginawa ngayon ng COMELEC? Nahulihan ka 2 days before election, checkpoint ka ng PNP, may dala kang 500,000. Hindi mo may paliwanag, hindi ka banker, hindi ka businessman, para saan yan? Kasuhan ka na lang namin ng vote buying. Nahulihan ka namin 5 days before election, may dala kang 20,000 na barya, 100, 500, 200, and all. Tapos may kasamang campaign materials. Kasuhan ka namin ng vote buying. Sa korte na lang tayo magkita. Meron ka rin ganung dalang barya. Nakitaan ka namin ng indelible ink. Kasuhan ka na lang namin. Sabi nga namin, dali na lang nila kami sa Supreme Court. Basta importante, maparating namin yung mensahe. Pag kayo magtatangka, may kalalagyan kayo sa amin. Isa pa, sabi namin, mamigay ka ng grocery. Mamigay ka ng may mga pulyetos, may bag. Kasuhan ka namin. Bakit? Ginagawa mo yan sa panahon na pinagbabawal namin. At doon sa magtatangka po sa online platforms, nagkakamali po kayo kung anonymity ang habol ninyo. Nakakalimutan nyo po, yung magpapadala ng pera registered. Yung papadala nyo ng pera registered and identified. Preserve po ang digital footprint ninyo. So kaya po inaasahan namin pagkatapos ng halalan na to, ilang show cause orders na po napadala namin. Hindi na pag-usapan kanina. Halos mahigit 100 na ang pinagpapaliwanag namin. Bahala na po ang Diyos sa amin kung saan ka makarating sa korte. Basta importante, gawin namin ang trabaho po namin. Thank you po. Thank you so much. And I think on that note, I think I've learned so much about the recent COMELEC initiatives about trying to have that transparent elections. I think when it comes to transparency, we have been trying our best, or COMELEC, as well as the entire country, has been doing its best to make sure that our elections will be as transparent because we want it. But at the same time, there is that secrecy in terms of our votes because they are not for sale. So this is also the first time in our show that we have a resource speaker who can speak about 2,000 words per minute because he is very eager in showing what really needs to be shown. Pinaalam niya lahat ang mga ginagawa ng COMELEC ngayon. So to my question earlier, is there hope with hope, meaning honest, orderly, and peaceful elections based on what Sir John Rex have shared today? I think we have. But at the same time, I will go off script and ask one of our resource speakers to end our episode today. Go ahead, General Binay, sir. Salamat, Attorney Fred, Attorney John Rex. Nakita natin, may duty na ginagawa ng COMELEC, puspusan, lubusan. Tayo naman na mamamayan, meron din tayong duty. Basahin ko to sa Ecclesiastes 12:13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. So sa pagboto natin bilang isang Pilipino, tayong mga Kristiyano 86 to 90%, with emphasis, huwag nating kalimutan, matakot tayo sa Diyos dahil ang pagboto ay isang sagradong gawain na ibinigay sa atin at ito ay duty natin bilang isang mamamayang Pilipino. And on that note, maraming salamat, General Binag. Thank you very much, Attorney John Rex. And tandaan po natin, mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po.